Ngayong episode ay dadaling ko naman kayo sa pinakadulong mga isla ng Palawan na sigurado akong hindi nyo pa nakikita. Hindi ko alam kung rinig ba ako sa camera dahil yung hangin, yung hampas ng alon, yung tunog ng makina, pero mula po dito sa mismong kinalalagyan natin, final approach na po tayo. Pagkatapos po ng halos magtatatlong oras mula doon sa mainland Balabac, narating na po natin. Ito na yung pinakapakay natin. Nakikita nyo yung marker na yan. Ito na po yung boundary ng Malaysia at ng bansang Pilipinas sa gitna ng karagatan. Sobrang layo na po nito kung ikukumpara natin dun sa mismong island boundary ng Panggungan. At dahil nandito po tayo sa mismong boundary, hanggang dito lamang po tayo dahil hindi na po tayo pwedeng pumasok pa. At matapos lang ng halos wala lang 5 minuto mula dun sa mismong sea boundary, ito na mga kapo, tatapak na tayo. Dahil ito na yung huling isla ng Pilipinas na tinatawag na dito po sa Mangsi Island, bukod sa perang peso, pwede na po kayong bumili gamit ang Malaysian ringgit. 5, 6, 7, 8. At para patunay na nasa boundary na tayo, nag-text po yung, basahin nyo to, "Welcome to Malaysia." Laking gulat ko na kahit nasa pinakadulong isla na po tayo ng Pilipinas, meron po tayo mga subscribers sa YouTube. At ito po sila. Isang malaking karangalan po na marating natin itong pinakakatimugang parte ng Balabac, Palawan kung saan matatagpuan itong Cape Melville Lighthouse. Kaya pwede ko na rin pong sabihin na narating na natin yung pinakadulong lighthouse sa katimugang parte ng Pilipinas. Ito na yun mga kapo, wala nang iba. Samahan niyo muli ako sa isang kapanapanabik na adventure dahil hindi lang tayo basta mag-e-explore at pupunta sa mga nagagandahang isla sa pinakakatimugang parte sa dulo ng Palawan dahil ipapakita ko rin sa inyo sa gitna ng napakalawak na karagatan ang pinaka-boundary ng bansang Malaysia at ng bansang Pilipinas. Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakaraang episode ay pinakita ko sa inyo yung ating ginawang paglalakbay mula po sa may Brooks Point, Palawan. Pinuntahan natin yung mga waterfalls, yung Tamlang Falls. Pinakita ko sa inyo kung paano nagluluto ng nilutlot, yung pagawaan ng tipo ng mga jamamapo dun sa may Brooks Point pa rin hanggang narating po natin itong Buliluyan Port dito sa may Batarasa, Palawan. Dito po tayo magsisimulang mag-explore at mag-adventure sa mismong tinuluyan natin na Sunseas Resort sa may Buliluyan, Batarasa. Assalamualaikum, welcome po tayo dito sa Sunseas Beach Resort ng Barangay Buliluyan. Ang per night po namin, yung kubotel po namin, meron po kami na 1,500, good for 2 packs po yon. Then free breakfast. Yung glamping naman po, meron po tayong dalawang kasing klase, 1-2 free breakfast, then 900 yung no breakfast. Meron din po tayong barkada room. Ito po ay good for 8 to 10 packs. Bukod sa mga rooms po natin, meron naman po tayo day tour, which is ang entrance po ng adult is 50 and children is 20. Then meron po tayong mga cottages. Ang cottages po natin ay small cottages is 500. Tapos po yung mga tourists po na pupunta dito mostly on yung mga online booking. Then meron din po tayong kitchen for halimbawa may mga dito po na gusto magluto ng sarili nila dito. Meron naman po tayong kitchen for guests. Kung sakaling mapadpad din po kayo sa pinakakatimugang parte ng mainland Palawan, ay pwede nyo pong ma-consider itong ating pinagtuluyan na Sunseas Beach Resort. At iiwan na po natin yung ating motorsiklo natin dahil tatawid na po tayo pang mainland Balabac.
At para po umpisahan natin itong ating masayang adventure at pag-explore dito sa pinakakatimugang parte ng Palawan, ano pang hinihintay natin? Let's go! At dahil sa may Sunseas po tayo nag-overnight, ay libre na po yung top-down pahatid mula sa may resort papunta ng Buliluyan. Malapit lamang po 5 minutes. At iniwan na po natin yung ating mga motorsiklo. Nagbayad lamang po tayo ng 150 per day. Ganon din po sa mga sasakyan. Kung sakaling tatawid kayo pabalabak at magdadala kayo ng mga sasakyan o motorsiklo, 150 per day po yung pag-iwan or yung bayad dun sa mismong Sunseas. At ayan, papunta na po tayo ngayon sa pier kung saan tayo sasakay papunta sa mainland Balabac. At wala lang po 5 minuto mula sa mismong tinulugan natin, ito po yung sasakyan natin. 500 pesos po mula dito sa may Buliluyan Port, papunta ng mainland Balabac. Sasakay po tayo nito. Ngayon, para magkaroon ng kakaibang experience, ay pumuesto po tayo sa pinakaunahan ng speedboat at nakaupo po tayo sa isang monoblock. Hindi ko alam kung rinig pa ba tayo sa camera, pero first time ko pong ma-experience umupo at pumuesto sa pinakaunahan ng speedboat. At mahigit 30 minuto na rin po tayo naglalayag-lula ng speedboat. At kapag tinignan po natin sa ating mga navigation apps, tumatakbo po tayo ng 30 to 31 knots, or kapag kinonvert natin into kilometers per hour, cruising po tayo ng 57 to 58 kilometers per hour. Papunta po sa pinaka-mainland Balabac. Ayan, tingnan nyo. Nandito po tayo sa pinakaunahan talaga at tingnan nyo yung upuan natin. At pagkalipas ng halos wala lang 40 minuto, muli tayo nakabalik mga kapo. Pagkababa po natin sa mainland Balabac, kung sakali magdi-DIY din kayo, pwede kayong mag-rent ng tricycle, 50 to 100 pesos kung patungo sa pinakabayan ng Balabac. Pero dahil meron tayong kakilala at kaibigan na si Kuya Al. Hello Kuya Al. Siya yun yung kasama natin nung unang pagbisita natin dito sa Balabac. Si Kuya Al yung sumundo sa atin. Kuya Al, kamusta? Okay lang po. So mula dito, ayan, pagdadaanan natin, tingnan nyo yung boulevard nila dito. Papunta muna tayo sa town proper. Dahil dumating tayo dito ng medyo alanganin na sa mismong mainland Balabac, ay hindi tayo dediretsa sa mismong isla. Dahil kapag pupunta tayo doon, kailangan maaga daw tayo. At siguro magpapabukas muna tayo. Kaya ang ginawa natin ay mag-iikot-ikot muna, magmemerenda, bahala na, pero bukas na po natin ipagpapatuloy. Maaga po tayo bukas.
Good morning! Ito na po yung ating continuation ng ating ginawang paglalakbay. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo nabitin kayo sa ating biyahe dahil pasado alas 10, alas 11 na po tayo ng umaga. Kahapon dumating dito sa mainland Balabac. At dahil medyo late na tayo nakarating dito sa mainland, ay wala na tayong nahanap na speedboat para rumekta sa mismong isla na pakay natin. Kaya naman napagpasya natin nga ngayon nating umaga ipagpapatuloy yung ating island hop. Siguro mga 1 o 2 oras yung lalakbayin natin mula dito sa mainland, pasado alas 6 pa lamang po ng umaga. Kaya mula po dito, tara samahan nyo ako dahil pupunta na tayo sa mismong port area. It's like my engines overflow, and I feel it's time to go. Oh, we are in this rush, it's love in the fast lane. So medyo kailangan nating agahan dahil malayo po yung isla. Dito, saan ba ako hahawak? Alright. Para magkaroon po kayo ng idea, umalis po tayo ng alas 6:45 ng umaga dito sa mismong mainland. At para malaman natin yung pinakadistansya mula sa mainland patungo sa pinakapakay natin, gumamit po tayo ito. Isusum out ko po. Yan, nakikita nyo, nandito tayo sa mismong mainland Balabac. Tapos dito tayo manggagaling. Mula dito ay pupunta tayo sa nandito, nakikisuzoom in ko na lang. Dito tayo pupunta sa mismong Great Mangsi Reef. Ito na po yan. Pagka tinignan nyo sa mismong apps na ginagamit natin, Navionics po ito. Pwedeng offline, pwedeng online. Pero dahil wala tayong signal, dahil nasa gitna po tayo ng dagat, ito po yung ginagamit natin, Navionics. Ayan, straight line po ito mula sa mainland. Halos 32 nautical miles po yung layo natin, or kulang-kulang 60 kilometers mula sa mainland patungo sa pinaka-destinasyon natin. At dahil napakalayo po ng ating pakay na isla mula sa mainland, kailangan po hindi rin po basta-basta yung gagamitin nyo. Yung sakay-sakay nating speedboat, ayan, meron pong 200 horsepower. Sapat na po ito para makapunta at makabalik at para malabanan yung mga naglalakihang alon, dahil sasagupain natin yung mga naglalakihang alon dahil itong parte ng karagatan na binabaybay natin, dito po nagsasalubungan yung mga dalawang malalaking karagatan. Dito po ay Sulusi at doon po sa may unahan, nandyan na po yung West Philippine Sea. Kaya expected na po natin na malalakas at malalaki po yung alon. Bago po natin marating yung pinakapakay natin, meron po tayong madadaan ng isla. At dahil sabi ng kapitan na pwede nating daanan, hindi naman daw to out of way, bago po natin puntahan yung pinakapakay natin, maaga pa lamang po, wala pang alas 7 ng umaga, meron muna tayong dadaan ng isla. Habang papalapit po tayo sa unang isla na bibisitahin natin, napapansin ko na agad. Ewan ko kung kita ba sa camera, tignan nyo yung kulay ng dagat. At medyo nagbabagal po tayo dahil mababaw po. Baka may bahura dito sa mismo kinalalagyan natin. Pero tignan nyo yung kulay ng tubig.
bago natin puntahan yung pinakapakay natin, sa side trip po na tayo. Wala lang 30 minutes o kulang-kulang 10 nautical miles. Ito na, tatapak na tayo. Ito na yung tinatawag na, baba tayo, Lumbukan Island! Nag-uumpisa pa lamang po tayo sa ating paglalakbay. Halos 10 nautical miles lamang po ito sa mismong mainland Balabac at narating po natin itong side trip natin na tinatawag na Lumbukan Island. Kung titignan po natin sa mismong aerial footages, animoy malat at sulok po yung hugis ng isla na ito. Ibig sabihin, 3 po yung dalampasigan na nakapalibot sa mismong isla ng Lumbukan. At kita nyo naman habang paparating po tayo dito sa mismong isla, namanghana ako lalong-lalo na doon sa may unahan na animoy yung dagat, namumuti at nagto-turquoise blue. Hindi man ganun kasikat yung araw pero obvious na obvious po kapag summertime itong mismong isla na kinalalagyan natin na tinatawag na Lumbukan, napakaganda po. Hindi makikakaila, kita nyo naman puti po yung buhangin. Ayan, para magkaroon kayo ng idea kung anong itsura ng buhangin dito sa may Lumbukan. Ito po, tingnan nyo yung mabuti. Puti at pino rin. May mga pangilan-ilang kulay pula. Pero tignan nyo yan. Grabe. Ayan oh. Puti yung buhangin. These are the days my heart goes numb. My heart goes numb. Napakapalad po natin dahil nagkaroon tayo ng side trip at buti po nakikisama yung panahon dahil mula po dito sa mismong isla ng Lumbukan, may higit 22 nautical miles yung layo sa susunod o pinakapakay natin. Para magkaroon po kayo ng idea kung gaano kabilis itong speedboat na sinasakyan natin na may 200 horsepower, tumatakbo po tayo ng 27, 28 knots. I-convert nyo na lamang po yun sa kilometer per hour pero nagme-maintain po tayo ng 27, 28 knots. Papunta na po tayo sa ikalawang isla. At pagkatapos ng halos wala lang 30 minuto mula doon sa mismong Lumbukan Island, ito na po yung tinatawag na Salinsingan Island. Di kalayuan po sa unang isla na pinuntahan natin na Lumbukan, ito naman po yung tinatawag nilang Salinsingan Island. At katulad nung isla na pinuntahan natin kani-kanina lamang, ganun din po yung klase ng buhangin. Hindi po may kakila na, tingnan nyo, pino po yung buhangin nila dito. Pare-parehas po sila ng ganda, pare-parehas malinaw yung tubig, pare-parehas na pino po yung buhangin. Grabe, doon pa lamang sa may Lumbukan hanggang narating natin itong Salinsingan Island. Itignan nyo, halos na solo natin at yung pagkakaiba ng dalawang isla na yon, ng Lumbukan at itong Salinsingan na tinatawag nila, wala pong taong naninirahan dito.
Ibig sabihin tayo lamang po yung nandito sa mismong isla ng Salinsingan. At sabi nga ng mga kwento, tinatawag daw itong Salinsingan hango sa salitang palisinsingan sa kamay. Kasi kapag tinignan nyo sa aerial footages, napakahaba po ng isla na ito. Parang daliri ng palinsingsingan ng kamay. Itama nyo na lamang po ako kung yun ba talaga yung kwento kung bakit tinawag ito na Salinsingan Island. Isa sa mga patunay na virgin po itong mismong island na kilalalagyan natin. Marami po mga sunfly. Patunay lamang yon na bibihira lamang pong mabisita itong mismong isla ng Salinsingan. Ngayon, para magkaroon kayo ng ideya kung anong itsura ng buhangin nila dito sa may Salinsingan, ito po, pino at puti rin. Grabe oh. Ayan. Tingnan nyo yung dalampasigan nila dito. Grabe. Tingnan nyo yung puting buhangin nila, tapos tingnan nyo yung dalampasigan. Ayan oh. Kung gusto nyong malaman at naku-curious po kayo kung nasan man tayong lupalop ng Pilipinas, pwede nyo pong buksan yung Google Maps or kahit anong online maps sa inyong mga cellphone, sa inyong tirahan, at i-search itong mismong kinalalagyan natin na tinatawag na Salinsingan Island. Halos dulo na rin po ito dahil tanaw ko na po yung mga isla at mula po dito, wala na lang po sigurong 30 minutes or 3 nautical miles na lamang po. Kaya mula po dito, tara, puntahan na natin yung pinakapakay natin. At mula po sa may Salinsingan Island, 3.4 nautical miles na lamang po yung layo sa pinakapakay natin. At mula dito, medyo nasisilip ko na. Ito na yun, konting tiis na lang mga kapo. Makikita nyo at malalaman nyo yung sinadya natin dito sa mismong Balabac. Hindi ko alam kung rinig ba ako sa camera dahil yung hangin, yung hampas ng alon, yung tunog ng makina, pero mula po dito sa mismong kinalalagyan natin, final approach na po tayo. Natatanaw ko na mga kapo. Pagkatapos po ng halos magtatatlong oras mula doon sa mainland Balabac, narating na po natin. Ito na yung pinakapakay natin. Nakikita nyo yung marker na yan. Ito na po yung boundary ng Malaysia at ng bansang Pilipinas sa gitna ng karagatan. Kuya, paano nagkaroon ng ganito sa may gitna? Sino nagtayo niyan? Ito po yung palatandaan po ng boundary ng Malaysia. Kasi kaya po pinatayo ito, yung kasama po siya na nasa national line po yung itong area na po ito. Kasi siyempre madaanan ng mga barko. Kasi yung dati kasi maraming mga barko dyan na nagabunggo-bunggo dyan sa mga malaking bahura na yan. Ayan po tinatawag nilang moha. Ay yung dulo po ng ano po ito, yung dulo po ng moha nito, mas malapit po siya doon sa Malaysia, sa part ng Sabah. Tapos yung dulo naman itong ng bahura nito, mas malapit din po siya sa Barangay Mangsi. Paano sa mga taga-Mangsi? Paano yung pwede sila pumunta dito? Kung tutusin po, hindi po talaga pwede. Pero Hindi lang tayo lalampas. hindi lang po lalampas. Huwag lang po lalampas sa sa mga itong ginawa nila po ng linya.
Nandito na po tayo sa mismong kalagitnaan ng karagatan kung saan makikita nyo, hindi po island boundary, kundi ito mismong marker na yan. Ito po yung patunay na nasa kalagitnaan na po tayo ng bansang Malaysia at ng bansang Pilipinas. Tingnan nyo, meron ng Malaysian marker po sa may itaas. At dahil nandito po tayo sa mismong boundary, hanggang dito lamang po tayo dahil hindi na po tayo pwedeng pumasok pa. Napakapalad po natin dahil nakikisama po yung panahon sa atin dahil malalaki po talaga yung alon kapag natsyempuhan nyo kung pupunta rin po kayo sa pinaka-southernmost tip ng Balabac, Palawan. Pero kita nyo naman, narating natin. Dito po kasi nagbabanggaan yung dalawang malalaking karagatan ng Sulu Sea at ng West Philippine Sea. Kaya malalaki po talaga yung alon kung pupuntahan nyo rin to. Pero kita nyo naman, ito yung patunay mga kapo. Ayan o, nandito tayo sa mismong boundary na naman. Para magkaroon po kayo ulit ng idea kung saan man tayo ngayon naroroon dahil nasa gitna po talaga tayo ng karagatan. Pwede nyo pong buksan yung mga online maps ninyo at tignan nyo po at hanapin nyo yung Mangsi Reef na tinatawag dahil itong mismong kinatatayuan po natin ay napakalawak na bahura. Ibig sabihin mababaw lamang po ito. Kaya nakapagtayo ng ganitong palatandaan o marker yung bansang Malaysia. Dahil mula po dito sa mismong marker, ayan, ito po yung marker, 9 nautical miles na lamang po mula dito papunta doon sa mismong mainland or tinatawag nilang Pulau Banggi. At mula naman po dito sa mismong sea boundary ng Malaysia at ng Pilipinas, pupunta naman po tayo sa pinaka-island boundary naman patungo doon mga kapo. Wala lang siguro isang minuto mula dun sa mismong marker, approaching na po tayo. Pero siguro naman kita nyo yung puti na yan, no? Puting-puti yung buhangin. May sarili sila ditong white sand pool at ito yung isla. Approaching na tayo. Medyo nagbabagal po tayo dahil bahura o mabababaw na parte. Pero kita nyo, approaching na po tayo. At matapos lang ng halos wala lang 5 minuto mula doon sa mismong sea boundary, ito na mga kapo, tatapak na tayo. Dahil ito na yung huling isla ng Pilipinas na tinatawag na Mangsi Island. Ngayon, para magkaroon kayo ng ideya, pagkababa natin dito sa mismong Mangsi, sun check agad tayo. Yan, tingnan nyo yung buhangin nila dito. Ayan, pino at puti rin. Tingnan nyo, ayan lang yung dalampasigan. Assalamualaikum. Welcome sir sa Mangsi Island, pinakadulo po ng isla sa Southern Palawan po na municipality po ng Balabac. Ang Mangsi Island po ay may sukat na 32 hectares po. Ang kabahayan po natin dito ay umaabot po ng 2,000 bahay. Actually, yung mga kinabubuhay po ng mga tao dito sir, pandagat lang po talaga kasi wala naman po talaga silang makukuha dito sa lupa eh. Kasi ang isla na to, puro pong buhangin ito. Kaya yung hanap buhay po ng mga taga Mangsi ay puro mga pandagat lang po. Actually, yung mga tao po dito may mga sarili-sarili pong balon yan para panghugas po nila. Tapos meron pa
po silang iniinom na tubig. Minsan kumukuha po sila sa isla ng North Mangsi. Tapos meron din po tayo dito na water system po. Actually, ang education system po dito, meron po tayo Mangsi Elementary School, meron din po tayong Mangsi National High School. So ano yung mga salita dito? Kadalasan po talaga ginagamit nila dito ubian. Ubian sama po yung ginagamit nila dito. Actually, mga Pinoy naman po halos lahat ng mga tao dito. Kaso lang yung Christian dito, konti lang. Halos lahat ng mga Muslim dito ay sa 98%. Meron po tayong ditong simbahan po para sa mga kapatid po nating Kristiyano, at saka yung libingan po ng Kristiyano, hiwalay din po sa libingan ng mga Muslim. Katulad po ngayon, andyan lang po sa likod natin, yung libingan po ng mga Kristiyano. Kami po mga Muslim dito, no, kahit na napakarami pong Muslim dito na sa 98%, namumuhay po kami kasama po yung mga kaibigan natin, mga kapatid po nating Kristiyano. Dito po, napaka-peaceful po dito. Wala pong nagiging problema dito pagdating po sa mga ganung pakikisama sa Christian at mga Muslim. Hindi ko inaasahan na ganito pala yung itsura ng Mangsi Island dahil akala ko parehas lang to ng Salinsingan pati nung Lumbukan, pero dito meron po sila ditong park, ayan, na tinatawag na Taman Chinta. Dati itong Barangay Mangsi, tinatawag ng ibang tao ito na Money Island. Kasi yung mga panahon na yun, marami po yung hanap buhay dito ng mga kabataan. Kumbaga, nandyan yung extravagance nila, marami silang mga alahas, kung ano-ano yung mga suot nila, mga rado na rilo, sinusuot po ng mga dating kabataan dito noong 1990s. Literally, wala talaga akong idea at wala rin ako napagkukuhanan talaga ng kwento kung saan talaga nanggaling. Pero may nakapagkwento sa akin one time na may edad na din. Sabi niya sa akin, Tita Res, itong word na mangsi na to ay isang uri daw ng isda na kilala sa tawag na mangsi doon daw somewhere in Cebu. Tapos, nung unang kapanahonan daw sir dito sa mangsi talaga, ang daming maliliit na isda na yun na kung tawagin sa amin ay behod-behod. Pero ang tawag doon sa Cebu daw, ang tawag sa Cebu daw is mangsi. Parang somewhere siguro, that time, may taga Cebu or hindi natin alam na taga somewhere, taga Visayas na pumunta dito. Siguro napansin niya na gano'n kadami yung isda, natawag niya siguro na Island of Mangsi hanggang sa literal na nakilala siyang Mangsi. Kasi nung dumating dito yung mga migrant from Tawi-Tawi to usually yung mga unang naninirahan dito. At yung mga na-meet nyo po na mga Tagalumbukan, sila po talaga yung original na may-ari talaga ng Mangsi. Yung mga kaninunuan talaga nila, literal na ang talagang mga taga-Mangsi. Kaming halos lahat dito, 99% ng population ng Mangsi is mga dayuhan kami at hindi talaga kami mga taga-Mangsi, which is parang nasa 90% is from Tandubas, Tawi-Tawi. Kahit nasa pinakahuling isla na po tayo, kapag tinignan nyo po sa Google Maps, sa online maps o kahit sa ang navigation apps, kapag kasinerge nyo yung Mangsi Island, halos dulo-dulo na naman po itong kinalalagyan natin. Uulitin ko lamang po, baka hindi kasi ako narinig. Doon sa may speedboat, halos napakalapit na lamang po natin. 32 nautical miles po mula sa mainland Balabac at 9 nautical miles na lamang po yung layo natin or kulang-kulang 18 kilometers mula dito sa Mangsi. Nakikita nyo, yan na po yung tinatawag nilang Pulau Banggi, pero yung 9 nautical miles po, nandun na po sa mismong pinaka-mainland Malaysia. Grabe, boundary na naman po yung narating natin. At hindi lang po boundary yung pinakita ko sa inyo dahil ito yung island boundary. Dahil kanina, ipinakita ko rin po sa inyo yung sea boundary ng Malaysia at ng Pilipinas. Kung tatanungin nyo rin po dito sa mismong Mangsi Island, wala pong piso wifi pero may mga wifi voucher po sila dito. Bibili kayo ng code tapos yun po yung gagamitin nyo dahil may mga Starlink po dito at wala na pong signal dito ng Smart at Globe pero may bumati sa atin. Tignan nyo, ipapabasa ko sa inyo. Welcome to Malaysia. Nasasagap na po dito sa mismong Mangsi yung signal ng Malaysia dahil ayan, nandyan lamang po, ilang minuto lamang po yung layo natin. Tingnan nyo, welcome to Malaysia na po. Laking gulat ko na kahit nasa pinakadulong isla na po tayo ng Pilipinas, meron po tayo mga subscribers sa YouTube. At ito po sila. Hello po! Wow! At ito si ma'am, nagulat ako. Saan mo ako pinapanood? Sa TV po. Sa TV. Akalain mo ngayon, nakakataba ng puso na sa pinakadulong isla ng Pilipinas, may sumusuporta po sa akin. Katulad po nila.
Ngayon dahil nandito po tayo sa mismong Mangsi Island, dito po kasi sa mismong isla, pwede po kayong bumili ng mga Malaysian product. At dahil nandito po tayo sa Mangsi, meron tayong baong Malaysian ringgit. Dahil pwede po kayong bumili dito ng Malaysian ringgit. Meron po tayong baong, ayan, 50, 5, tsaka tig piso. Parang 600 ata yung palitan kapag 50 ringgit tapos 100 pesos. So total meron tayong 700 pesos sa Philippine currency natin. Tara, subukan natin kung ano yung pwede nating bilhin. Marami po kayong pagpipilian mga Malaysian product katulad nito. Bago to sa paningin ko, Jacker, vegetable chips, marami. Kape, ito Ali Cafe. Ito, madalas kong naririnig po itong Ali Cafe na to. 16 Malaysian ringgit. Bili po tayo ng konti. Bili man lang tayo ng konti dahil nandito tayo. Magkano po ito sa Malaysia? 130 sa peso. Sa Malaysian ringgit, magkano po? 10 ringgit. 10 ringgit. Bili tayo, pampasalubong. Kadalasan po yung product dito, katulad po ng sinabi ko kanina, kung yung Muslim dito ay 98% sa Christian, ganun din po yung product po dito. Nasa 98 to 100% po ang product dito ay galing pong Malaysia. Inaangkat po ng mga taga-Mangsi papuntang Malaysia. Ang Malaysia naman po, yung product po nila dinadala dito para sa kabuhayan po ng mga taga-Mangsi. Tignan nyo to, kahit yung mismong Coca-Cola nila, Malaysia na po. Ngayon, tignan natin yung Coca-Cola ng Malaysia. Kung may pinagkaiba ba? May pinagkaiba ba? Meron? Meron daw pinagkaiba sa lasa. Ngayon, dahil may pinagkaiba daw yung Coca-Cola, ayan, Malaysia na po yung Coca-Cola natin. Tikman po natin. Para siyang matabang, hindi ko alam kung tama ba yun, pero tama po ba ako? Ah, okay. Kaya pala. So, napansin ko na agad. Kaya sabi nila dito, mas masarap daw yung Coca-Cola na galing sa Pilipinas dahil yung Coca-Cola po dito sa mismong Mangsi, may katabangan po ng konti. Malalasahan nyo agad. Pagkatapos natin dun sa mismong Mangsi Island, napakalapit lamang po, hindi man lang siguro nagtagal ng 2 minuto. Ito na po yung North Mangsi. Di kalayuan po sa mismong mainland ng Mangsi. Ito na po yung tinatawag nilang North Mangsi. At siguro naman, kitang-kita nyo yung nasa ating paligid. Obvious na obvious po yung kulay ng buhangin. Obvious naman din siguro yung malaking pagkakaiba ng North Mangsi doon sa mismong mainland Mangsi. Kung doon po sa mismong mainland ng Mangsi, halos napakarami mga residente. Pero dito po sa North Mangsi, halos kakaunti lamang po yung mga nakatira dito. At tignan nyo, puro mga puting buhangin katulad niya, no? Grabe! At napag-alaman natin na kapag nag-umpisa na daw po yung Ramadan, dito halos sila, mula po sa may mainland, dito po sila naglalagay. At para magkaroon po kayo ng idea kung gaano ka ganda yung buhangin, tignan nyo, yan o. Tignan nyo yung buhangin dito sa may North Mangsi. Grabe. Puting-puti, tignan nyo, ang linaw ng dagat. Dito po tayo galing, napakalapit lamang po niyan. Tignan nyo yung buhangin, no? Wow! Puti. May halo mga red corals din, katulad doon sa may Santa Cruz at doon sa may Matnog, yung pink sand nila. Kapag tinignan nyo ng mabuti, yan, may mga pula-pulang corals na nakahalo. Tingnan nyo yung dalampasigan. Hindi naman din siguro katakataka dahil kahit ako mismo, halos, kita nyo, puting-puti, napakalinaw ng dagat at halos tayo lamang po yun dito at napakapalad po natin na nakatungtong tayo. Malapit lamang po yung Mangsi at ito naman po yung tinatawag na North Mangsi. We are so blessed mga kapo. Tingnan nyo yung dagat, napakaputi talaga. Pagkatapos po natin mag-explore sa mainland ng Mangsi at sa may North Mangsi po dito ay pagpapatuloy na po natin yung ating adventure at mula po dito sa mismong karagatan malapit po sakop ng North Mangsi
ay babiyahe po tayo ng kulang-kulang 25 nautical miles o 50 kilometers. Marahil isang oras yon mula po dito papunta sa ating susunod na destinasyon. At dahil dito na po tayo naabutan sa mismong laot kung saan patungo sa ating susunod na destination, buti na lamang po, nagpahanda tayo ng lunch package sa kusina ni Maria dun po sa mismong mainland ng Balabac. Ito po yung in-order natin sa kusina ni Maria, chicken pastil po. Para po sa aming lahat dito habang papunta po kami sa aming susunod na destination. 75 pesos chicken pastil, may kasama na pong itlog at nagpadagdag na lang po ako ng chicken sausages. At habang malayo-layo pa yung nilalakbay namin, kakain muna po kami. Una pong subo para po sa inyo. Buti na lamang talaga nakakain na tayo bago pa man tayo makarating sa tinatawag nila ang Balabac Strait kung saan open sea na po ito. Kaya, aray ko po, malalakas na po yung pagbuyo ng hangin at ng alon. Ito po yung magiging totoong adventure dahil abutan na po tayo ng pasado alauna, lumalakas na po. Ito na yung magiging challenge natin dahil nasa open sea tayo, talagang kailangan natin pagdaanan. Aray ko, ayan, yung malalakas na alon. Pagkatapos ng halos magdadalawang oras mula doon sa may North Mangsi, ito narating na natin, medyo malakas po talaga yung alon. Pero dahil hindi na makalapit yung speedboat, nandito tayo sa may Barangay Melville. Tara, mayroon tayong pupuntahan. Kung iniisip nyo tapos na yung ating adventure sa dagat, pues nagkakamali kayo dahil maglalakad tayo ng kulang-kulang kalahating oras, meron tayong aakyatin dito. Akala ko nung una patag lang. Yun nga lang, may parte na sobrang putik, boy. Pagkatapos po ng halos wala lang 30 minuto mula doon sa may dalampasigan, may konting akyatan, may mga mapuputik na pagdadaanan. Pero ito na yung Cape Melville Lighthouse. Magandang hapon, sir. Welcome po to Cape Melville Lighthouse dito sa Barangay Melville, Balabac, Palawan. Isa po ito sa historical old lighthouse in the Philippines. Itinayo siya noong 1818 at una siyang pinailawan noong August 30, 1892. Pinupuntahan ba ito ng mga turista dito sa may Balabac? Yung iba pong mga turista, gusto nilang pumunta dito, especially yung mga mahihilig po sa mga historical places like this. Pero yung ibang mga turista po, ang pinaka-main talaga nila dito sa amin, sa Balabac, is yung mga islands po namin. Pero meron naman pong mga
mga turista na gustong pumunta dito. And ginagawa din po namin tong alternative route kapag masama ang panahon, hindi kami makapag-island hopping. So kasama po siya sa inland tour. As much as possible po, we discourage po DIY tourist here in Balabac. Dahil hindi po kami kagaya ng ibang municipality na nag-offer ng island hopping na anytime meron kaming bangka na may offer sa mga nagdi-DIY. So mostly po dito sa amin, advance booking po talaga ang aming tinatanggap dahil hindi po available madalas ang aming mga bangka. Kinukulang po kami especially pag summer days. Kapag peak season, kulang po ang aming bangka. So mas maganda po na mag-book kayo online in advance booking, through our local and DOT accredited tour operators po dito sa Balabac. Pagpasok po natin dito sa mismong entrada ng Cape Melville Lighthouse, medyo may mga sira-sira na po. At napag-alaman natin yung mga kahoy dito, wala pong mga pako dahil parang sinalansan lang. Pero no nails, ibig sabihin ginawa po ito noong 18th century at wala pa pong pako nun. Pinayagan naman po tayo ditong umakyat, palima-lima lang nga po. Yun yung isa sa mga rules, kung aakyat kayo, bawal po kasi ng maramihan, palima-lima lang. At mula po dito, pwede nating akyatin yung sa pinakataas. Tara! Medyo nakakahingal. Pero konti na lang. Mukhang dito tayo mga kapo. Pagkatapos ng spiral, meron namang vertical ladder. Mukhang ito na yung taas. Tara. Ngayon pagkatapos nating pagdaanan yung vertical ladder, ito na ata yung dating pinaglalagyan ng ilaw dito sa may taas. Pero 96 steps, nandito na tayo mga kapo. Sino nga naman yung mag-aakala na mararating natin itong parte ng Pilipinas at marahil ito na siguro yung pinakamalayong lighthouse na narating natin. Pwede nyo pong i-check sa Google Maps, sa online maps, itong mismong Cape Melville Lighthouse. Nasa southernmost tip na naman tayo kaya pwede kong sabihin na ito na ata yung pinakamalayong lighthouse na narating natin. Kung gusto nyo rin pong masubukan itong ating ginawang island tour mula po sa mainland Balabac, papuntang Lumbukan, sa Linsingan, North Mangsi, Mangsi Island, hanggang narating natin itong Cape Melville Lighthouse, ay pwede po kayo makipag-coordinate sa LGU ng Municipal Tourism ng Balabac. 40,000 po, good for 15 packs na po yun. Hindi pa po kasama yung tutuluyan ninyo, yung pagkain, at dapat po sa mismong mainland Balabac po kayo magja-jump off. Special tour po kasi itong ating ginawa dahil malalayo po talaga yung agwat at hindi po pwedeng basta-bastang mga bangka. Kailangan po mga speedboat po yung gagamitin nyo dahil kita nyo naman malalaki po talaga yung alon dahil open sea po. Dadaan po kayo sa Balabac Strait, kita nyo naman siguro na napakalaki ng mga alon bago natin ito marating itong mismong lighthouse ng Melville. Naway nagustuhan niyo po yung ating masayang paglalakbay mula po sa may Buliluyan Port sa may Batarasa, Palawan hanggang narating natin itong isa sa pinakadulong isla na naman ng Pilipinas na tinatawag na Mangsi Island. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo dahil napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel at para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga ganitong klaseng adventure sa ating YouTube. At katulad pa rin po ng dati, kahit nasa pinakahuling isla na naman tayo ng Pilipinas na tinatawag na Mangsi Island, ayan po nasa ating likuran, hindi pa po dito nagtatapos dahil marami pa po tayo mga pupuntahang mga malalayong lugar at mga tagong paraiso dito sa Pilipinas.